Babayad sala si Jesucristo para sa atin. Lagi siyang nasa piling natin upang mabuhay tayo para sa Kanya. Ito ang daan patungo sa pagkabuhay. Magsiluhod po ang lahat. Ama, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan alang-alang sa amin upang iligtas kami at magkabalikan sa ating pagkakaibigan. Isaalang-alang mo ang aming pusong nagsisisi at ang naghihirap naming kalooban. Gamutin mo ang nababagabag naming budhi upang sa biyaya at lakas ng Espiritu Santo ay mapuri ka namin at maparangalan sa lahat ng bansa. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa ikanim na istasyon, pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin o pinupuri, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Juan. Kaya noon, ipinaubaya niya ni Pilato sa kanila upang ikapo sa krus. Kinuha ni Jesus. Siya mismo ang nagpasa ng krus at lumabas sa lugar na kung tawagin ay Puok ng Bungo na sa Hebreo ay Golgotha. Magsiupo po ang lahat. Pinasa ni Jesus ang krus at sinimulan ang paglakad ng papunta sa Kalbaryo. Sasabihin niya sa katapusan, naganap na ang pakikimo siya sundin ang itinuturo niya sa atin sa Ebanghelyo. Pagnilayan natin ang mga salitang ito. Kung may gustong sumunod sa atin, itakwil ng kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumusunod sa akin. Magsiluhod po ang lahat. Pagninilay. Diyos amang masunod sa iyo pagbugtong ng anak. Tinanggap niya ang kamatayan ng krus alang-alang sa kaligtasan sa sangkatauhan. Kinikilala ka namin ang misteryo ng krus sa mundo. Matanggap nawa namin ang handog ng kaligtasan sa langit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Focus niya ang mahal to, kahoy na lalo sa tanan. Bukod pinilit hinirang, ipagwagi kung tunay sa aking nagsisisuway. Gayon gawing nasunod na ang laong kong pinipita. O krus na lubhang maganda, ibang dalhin ang aking pag-ibigdorya. Ngayon ko'y iyak ka, yamang kita'y nililigaw.
Ang ikapitong istasyon, pinasa ni Simon na taga Sirene ang krus. Sinasamba ka namin at Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Lucas. Nang dalhin siya nila, pinilit nila ang isang nagngangalang Simon na taga Sirene na galing sa bukid at ipinapasan dito ang krus para dalhin kasunod ni Jesus. Magsiupo po ang lahat. Pasanin natin ang krus. Pinababanal tayo ng krus sapagkat ito ang buhay. Nasa krus ang buhay at kaligtasan. Mahalin natin ang krus na galing sa ating Ama sa langit. Ngunit bago niya ito ibigay sa atin, binigay niya muna ito sa pinakamamahal niyang anak. Tanggapin natin ito na may hangaring mailigtas ang marami sa pamamagitan ng krus. Magsiluhod po ang lahat. Diyos naming Ama, puspos ka ng awa at malasakit. Mayaman sa kagandahang loob at tapat sa iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming masundan ng halimbawa ng pagtitiis at paghihirap ng iyong anak sa pakikibahagi sa hirap na kanyang pinapasan. Sumapit nawa tayo sa pakikibahagi sa kaharian sa langit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Turang saysay, may isang lalaki naman na kanilang inupahan, hinahalin ito ay si Simeon, si Reneon, ay siyang amang totoo. Ni Alejandra Piropo, na disipulos ni Cristo, ang kay Simon paglalaan, kahit hindi nalaon na, ni Jesus na poong Ama, sa malaking hirap niya, ay anumat binitiwan, ni Sireneo ang pasan, si Kristo'y siyang nagtagal, ang paay di maihampang, katawa'y bumubuhay-buhay. Magsitayo po ang lahat. Ikawalong istasyon. Nakasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Napakaraming tao ang sumunod sa kanya. Kasama nga ang babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak." Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Nang mabuhay si Kristo sa daigdig, marami ang naging sagabal sa kanyang gawain mula sa Hudyo, mga eskriba, mga pariseyo, ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa mismong sandali ng pagtanggi ng marami sa kanyang mensahe ng pagliligtas, may mga tao namang nagbabayad puri, lubos na nagmamahal kay Jesus. Isa na si Mariang kabanal-banalan higit sa lahat. Ang mga banal na babae, ang mga banal na babae sa Ebanghelyo, ayon sa kanila, sa daang pakalbaryo ay sinabi ni Jesus, "Huwag ako inyong iyakan, kundi sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak." Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Magiliw mo kaming dinggin, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming hinahanap. Malapit ka sa mga may malinis na puso.
Buksan mo ang iyong kalooban upang matanggap kami. Payapain ang aming katawan at isipan sa kapayapaang higit sa pangunawa sa tao. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ikasiyam na istasyon, pinaghati-hatian ang kasuotan ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang maipako ng mga sundalo si Jesus sa krus, kinuha nila ang kanyang damit at tunika at pinaghati sa 4 bahagi sa bawat sundalo. Ang tunika naman at walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang ibaba. Kaya pinag-usapan nila, huwag nating punitin ito, kundi pagsapalaran natin kung mapagkanino. Gayon, kailangang maganap ang kasulatan na nagsasabi, pinagbahabahagi nila sa kanika-nila ang aking mga damit at pinagpalabunutan ang suot ko. Ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay, paano tayo minahal ni Jesus sa pagsasakripisyo ng sarili para sa atin? Kung gusto mong matularan si Jesus sa pagmamahal, ialay ang inyong sarili bilang sakripisyo para sa kapwa. Dapat tayong makatulad ng Kristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang ganap na paraan at gusto nating gawin upang maayon kay Kristo ang ating isip, kalooban at puso. Ipanalangin mong mabuhay sa atin si Jesus. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin tayo pong lahat. Maawaing Ama, hinubaran ng damit ang iyong anak na si Jesucristo at ipinako sa kahoy ng krus bilang walang kapintasang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Ipagkaloob mo sa amin ang ganap na kaligtasan. Akayin kami sa buhay na walang hanggan, sa iyong kahariang walang katapusan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ikasampung istasyon, si Jesus sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri,
o Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Lucas. Inunsulto rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Subalit, pinagsabihan siya ng isa pang kriminal, wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding nagdurusa ang dinaranas at bagay ito sa atin, sapagkat tinanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang magagawang masama. At sinabi pa niya, Jesus, alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso sa araw ding ito. Magsiupo po ang lahat. Pagninilay. Ano ang hindi gagawin ng Diyos para sa ating magpakumbaba tayo at magkaroon ng pananampalataya? Kahit na ang magnanakaw na nagpako sa krus, nagpakabuti, ay nagkasala rin sa Diyos. Ngunit nagmakaawa siya at nakamit ito. Santo siya, ang unang itinanghal na banal ni Jesus mismo. Kaya't nagpakatatag tayo sa ating pananalig. Magsiuluhod po ang lahat. Panalangin tayo pong lahat. Amang mapagmahal, mula sa paghihirap sa krus, inihatid ni Jesucristong anak mo, ang nagsisising nagnanakaw sa ligaya ng iyong kaharian. Panginoon, sa sandali ng aming kamatayan, mapagsisihan nawa namin ang aming mga kasalanan at makarating sa piling mo sa langit. Magkaroon nawa kami ng ligayang walang hanggan sa iyong kaharian. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Isang istasyon. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo mula kay San Juan. Nakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng ina niya. Si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mga mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Magsiupo po ang lahat. Ang huling handog ni Jesus ng paghihingalo, ibinigay niya sa atin